Catherine, ang pangalan niya sa mga labi ni Daniel, ang bumasag sa mahikang nagpatigil sa kanya. Nahanap din kita. Ang simpleng pangungusap na iyon ay lumutang sa hangin ng taglagas sa pagitan nila, puno ng 6 na buwang kasaysayan na hindi na ipahayag. Humigpit ang kapit ni Catherine sa rehas ng beranda ng tahanan sa Lawa, isang bed and breakfast, para sa suporta. Isang kamay ang likas na gumalaw upang protektahan ang kanyang bilugang tiyan, habang ang puso niya'y kumakabog ng napakalakas, na tiyak niyang naririnig ito ni Daniel. Paano? Nagawa niyang itanong. Ang boses niya'y halos pabulong na lang. Mahalaga pa ba yon? Ang matatalim na mga mata ni Daniel ay hindi umalis sa kanyang mukha, bagaman nakita niyang sumulyap ito saglit sa kanyang pagbubuntis. May mga taong naghahanap sa'yo simula noong araw na nawala ka. Mga private investigator sa 6 na rehiyon. Mga data analyst na sinusundan ang mga digital footprint mo. Muntik ko nang tanggalin ang buong security team, nang hindi ka nila mahanap. Isang anino ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naging masusi ka. Ayokong mahanap, sabi ni Catherine. Na sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Nilinaw ko yan sa aking resignation. Ang mga obligasyon sa pamilya ay nangangailangan ng aking agarang pag-alis. Binanggit ni Daniel ang eksaktong mga salita mula sa kanyang liham. Ito ba ang tinatawag mong obligasyon sa pamilya? Ang kanyang pagkumpas ay sumaklaw sa kanyang pagbubuntis. Ang sakit sa likod ng kanyang kontroladong tono ay biglang tumama sa kanya. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya mula sa pinakamalupit na CEO ng Maynila. Siguro galit o malamig na pagkalkula kung paano haharapin ang isang hindi inaasahang komplikasyon. Hindi itong nasasaktang kahinaan mula sa isang lalaking ipinagmamalaki ang kanyang emosyonal na kontrol. Naranasan mo na ba ang sandaling iyon kung kailan ang mga pader na itinayo mo upang protektahan ang iyong puso ay biglang humarap sa mismong taong pinagtataguan mo? Iyong imposibleng pagpili sa pagitan ng pag-iingat sa iyong kinabukasan at pagsugal ng lahat para sa isang pag-ibig na hindi mo akalaing magiging totoo. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa kapanapanabik na kuwentong ito. Ang kuwento ngayong araw ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang isang babae ay gumawa ng pinakamatapang na pagpili sa lahat, ang piliin ang sarili at ang kanyang anak, para lamang matuklasan na minsan, ang mga taong tinatakbuhan natin ay tumatakbo rin patungo sa isang katotohanan ngayon lang din nila natuklasan. 5 taon bago ang lahat, pumasok si Catherine Chandria Manuel Bernardo sa makikinang na headquarters ng Padilla Prime Holdings na walang ibang dala kundi determinasyon at isang bagong print na resume. Sa edad na 28, nakapagtayo na siya ng isang matatag na reputasyon sa mga tungkulin bilang executive support, ngunit ang makakuha ng isang panayam sa pinakamabilis na lumalagong kumpanya sa bansa ay parang pag-abot sa gilid ng isang pambihirang bagay. Ang executive suite sa ICA 72 palapag ay nakintimidang una, puro salamin at bakal, at may mga nakamamanghang tanawin ng Manila Bay na abot tanaw. Ngunit ang lalaking nasa likod ng napakalaking mesa, ang tunay na kumukuha ng atensyon. Si Daniel John Ford Padilla ay mas bata kaysa sa inaasahan niya para sa isang taong nagtayo ng ₱1 bilyong imperyo mula sa simula. Sa edad na 36, ang kanyang maitim na buhok ay walang bahid ng pilak. Ang kanyang matangkad na pangangatawan ay walang pahiwatig ng isang laging nakaupong executive lifestyle, ngunit ang kanyang mga mata ang pinakatumama sa kanya matalas, mapanuri, ang lalim ay parang dagat sa taglamig. Walang nakaligtas, habang tinitingnan ang kanyang resume. Nakakabilib ang iyong mga reference, sabi niya. Ang kanyang boses ay may tahimik na awtoridad ng isang taong hindi sanay na kinukwestiyon. Ngunit hindi nila sinasabi sa akin kung bakit mo gusto ang partikular na posisyong ito. Huminga ng malalim si Catherine. Alam niyang ang sandaling ito ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Dahil hindi lang po ako naghahanap ng trabaho, Mr. Padilla. Gusto kong maging bahagi ng isang bagay na nagbabago. Ang inyong kumpanya ay binabago. Kung paano nagsisilbi ang teknolohiya sa mga pangangailangan ng tao, hindi lang sa mga kagustuhan ng mamimili. Nais kong mag-ambag sa bisyon na iyon, kahit sa isang supporting role. May kumislap sa mga matang iyon na mapanuri. Pagkagulat, marahil, o pagkilala. Karamihan sa mga kandidato ay pinag-uusapan ng suweldo o ang prestihiyo, obserbasyon niya. Hindi ang bisyon. Hindi po ako tulad ng karamihan. Simpleng sagot ni Catherine.
Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ang unang lamat sa kanyang matibay na panlabas. Hindi nga, Miss Bernardo. Sa tingin ko'y hindi ka nga ganoon. Nagsimula siya noong sumunod na Lunes. Ang mga unang buwan ay nagtatag ng kanilang propesyonal na ritmo. Si Catherine na inaasahan ang mga pangangailangan bago pa man ito lumitaw. Si Daniel na unti-unting ipinagkakatiwala sa kanya ang mas malalaking responsibilidad. Natutunan niya ang kanyang mga gusto ng hindi sinasabi. Kaping barako sa umaga, tsaa pagkatapos ng 3:00, mga conference call na naka-schedule bago magtanghalian kung kailan matalas ang kanyang focus. Ang mga banayad na senyales na nagsasabi kung kailan dapat paalisin ang mga bisita bago sila magtagal. Bilang kapalit, umasa siya sa kanyang paghatol, sa kanyang kalmadong kahusayan sa panahon ng krisis, sa kanyang diplomatikong paghawak sa mahihirap na kliyente at kasamahan. Dahil sa'yo, mas gumagaling ako sa trabaho ko, sabi niya minsan pagkatapos niyang isalba ang isang halos sakuna na pulong sa mga Hapones na mamumuhunan. Ang simpleng pagkilala ay nagpainit sa kanya, nang higit sa nararapat. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon, si Catherine ay naging kailangang-kailangan. Sa pagtatapos ng kanyang ikalawa, nagsimula siyang makapansin ng mga bagay tungkol kay Daniel Padilla na higit pa sa propesyonal na obserbasyon. Ang paraan ng pagtama ng sikat ng araw sa mga anggulo ng kanyang mukha kapag nakatayo siya sa tabi ng bintana na malalim ang iniisip. Kung paano binabago ng kanyang bihirang tunay na tawa ang kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Ang kabaitan kung paano niya kausapin ang matandang tagalinis na naglilinis sa executive floor pagkatapos ng oras ng trabaho. Sa kanyang ikatlong taon, natanto ni Catherine na may tahimik na pagkadismaya na nahuhulog na ang loob niya sa kanyang amo. At sa kanyang ikaapat, naging dalubhasa siya sa pagtatago nito. Masyado kang nagtatrabaho, sabi sa kanya ni Margot mula sa accounting, sa isang bihirang inuman pagkatapos ng trabaho. 5 taon ng singsita. Oras na linggo, para sa isang lalaking malamang hindi man lang alam ang middle name mo. Ngumiti si Catherine. Hindi na nag-abala pang itama siya. Alam ni Daniel ang kanyang middle name, Chandria, na ipinangalan sa kanyang lola. Tulad ng alam niya, binibisita ni Daniel ang puntod ng kanyang ina, tuwing unang linggo ng bawat buwan. Laging mag-isa, tulad ng alam niya. Lihim siyang nagdaragdag ng krema sa kanyang kape, pagkatapos ng partikular na mahihirap na board meeting. Isang maliit na aliw, na pinahihintulutan niya sa kanyang sarili, kapag walang nakatingin. Walang iba kundi si Catherine, na nakikita ang lahat tungkol kay Daniel Padilla, na akala niya'y nakatago. Ang hindi niya alam hindi maaaring malaman, ay kung nakikita ba siya nito bilang higit pa sa perpektong executive assistant, hanggang sa gabi ng Padilla Foundation Gala. Ang taunang charity event ay ang hiyas ng sosyal na kalendaryo ng Maynila, na nakakalikom ng milyon-milyon, para sa mga inisyatibo sa edukasyon ng mga bata. Inayos ni Catherine ang bawat detalye, mula sa pagpili ng champagne hanggang sa mga seating arrangement na estratehikong naglalagay ng mga potensyal na mamumuhunan malapit kay Daniel sa buong gabi. Nalampasan mo ang iyong sarili, bulong ni Daniel, habang nakatayo sila sa pasukan ng Grand Ballroom sa makasaysayang Shangri-La at the Fort. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng gintong sinag sa mga mesang pinalamutian ng mga puting orkidya at pilak na accent, habang ang skyline ng BGC ay kumikinang sa labas ng mga bintanang mula sa sahig hanggang kisame. Si Catherine, sa pagkakataong ito, ay hindi nakasuot ng kanyang karaniwang propesyonal na damit, kundi isang gown na kulay hating gabi, na humahaplos sa kanyang mga kurba, ay nakaramdam ng pamumula sa kanyang mga pisngi sa pag-apruba nito. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may di pangkaraniwang intensidad. Hindi lang ito ang trabaho mo. Ito ay pambihira. Pambihira ka, Catherine. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang malabong ulap ng mga champagne toast, matagumpay na networking, at isang record-breaking na auction. Epektibong umikot si Catherine. Tinitiyak na lahat ay tumatakbo ng maayos, habang si Daniel ay binibighani ang mga potensyal na donor at mga kasosyo sa negosyo. Ngunit may nagbago sa pagitan nila. Isang heightened awareness. Isang gravitational pull na paulit-ulit na nagpapahanap sa kanila sa isa't isa sa gitna ng siksikang silid. Nang magsimulang tumugtog ang orkestra pagkatapos ng hapunan, lumitaw si Daniel sa kanyang tabi. Isayaw mo ako, sabi niya. Hindi eksaktong isang tanong, ngunit hindi rin eksaktong isang utos. Sa dance floor, ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng kanyang likod
ay parang isang tatak sa malasutlang tela ng kanyang gown. Hindi ka sumasayaw sa mga ganitong event, obserbasyon niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang profesional na composure sa kabila ng kanilang kalapitan. Wala kasi akong dahilan noon, simpleng sagot niya. Ang kanyang karaniwang matalas na tingin ay pinalambot ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang sayaw ay naging 2, pagkatapos ay 3. Dumaloy ang champagne. Ang gabi ay umabot hanggang sa madaling araw, habang kumonti ang mga tao. Nang iilan na lamang ang mga bisitang natira, lumapit si Daniel. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Halika, umakyat tayo sa penthouse suite. Mayroon akong isang vintage na alak na itinatabi ko para sa isang espesyal na okasyon. Alam ni Catherine na dapat siyang tumanggi. 5 taon ng maingat na pinananatiling mga hangganan ang bumubulong ng pag-iingat. Ngunit ang init sa kanyang mga mata, ang bahagyang kahinaan sa kanyang paanyaya, na iba sa kanyang karaniwang mapag-utos na presensya, ang nagpatango sa kanya. Ang penthouse suite, na may malawak na tanawin ng kumikinang na skyline ng Maynila at ng Manila Bay sa di kalayuan, ay naramdamang pribado sa kabila ng karangyaan nito. Nakatayo sila sa tabi ng mga bintana, may hawak na mga baso ng alak. Ang siyudad ay nakalatag sa kanilang harapan, na parang isang alpombra ng mga bituin. Alam mo ba kung gaano ka ka-espesyal, Catherine? Tanong ni Daniel ng mahina. Ibinaba ang kanyang halos hindi nagalaw na alak. Sa mundo ko, lahat ay may gusto. Lahat ay may anggulo. Pero ikaw, hindi. Totoo ka. May mga gusto rin ako. Pag-amin niya, ang boses niya ay halos pabulong. Sabihin mo sa akin, pag-uudyok niya. Lumalapit. Ano ang gusto ni Catherine Bernardo? Ang katotohanan ay lumabas, bago pa niya ito mapigilan. Ikaw. Matagal na kitang gusto. Ang pag-amin ay nanatili sa pagitan nila sa isang sandaling walang hininga bago tuluyang isinara ni Daniel ang distansya. Ang kanyang mga labi ay natagpuan ang sa kanya nang may pagkauhaw na nagpapahiwatig na matagal na rin siyang nagpipigil. Lumalim ang halik. Mga taon ng hindi nasabing pagnanasa ay nagbago sa isang sidhi na hindi na mapigilan ng sinuman sa kanila. Ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Sa maluhong king-sized na kama, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mga bintana, ipinakita ni Daniel ang isang lambing na sumasalungat sa kanyang reputasyon sa negosyo. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang abala sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay hinaplos ang kanyang mga kurba ng may paggalang. Ang kanyang boses, na sanay sa pagbibigay ng mga utos sa mga boardroom, ay ibinulong ang kanyang pangalan na parang isang dasal. Sa mga mahahalagang oras na iyon, gumuho ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, na naglantad sa lalaking nasa ilalim ng kapangyarihan madamdamin, maalaga, halos mahina sa kanyang pagnanasa para sa kanya. At si Catherine, na tahimik na minahal siya sa loob ng maraming taon, ay ibinigay ang kanyang sarili ng buo sa koneksyon na akala niya'y hindi kailanman magiging posible. Dinala ng umaga ang katotohanan pabalik. Nagising si Catherine na nakita si Daniel na nakabihis na sa isang bagong suit. May kausap sa telepono sa tabi ng bintana. Ang kanyang boses ay muling naging maikli, at may awtoridad na tono ng CEO. Nang mapansin niyang gising na siya, tinapos niya ang tawag at lumapit sa kama. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Kailangan kong lumipad patungong New York para sa isang emergency board meeting, sabi niya, tinitingnan ang kanyang relo. Naghihintay na ang jet. Mag-uusap tayo pagbalik ko bukas. Bago pa siya makasagot, yumuko siya at hinalikan siya saglit. Ngunit may intensidad na nagpapahiwatig na ang gabi ay hindi lamang isang pansamantalang pagkakamali. Pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan si Catherine na mag-isa, kasama ang mga gusot na kumot at kawalan ng katiyakan. Kung kinailangan mo nang mamili sa pagitan ng pagprotekta sa iyong puso at pagsugal sa pag-ibig, pindutin ang like button at sumali sa aming komunidad ng mga matatag na babae na nakakaintindi sa mga komplikadong pagpili sa buhay. Ang sumunod na 6 na linggo ay lumipas sa isang nakalilitong ulap. Bumalik si Daniel mula sa New York, para lang agad na umalis patungong Tokyo, pagkatapos ay London, pagkatapos ay Dubai. Isang ipo-ipo ng mga internasyonal na kasunduan, na nagpanatili sa kanya na malayo sa Maynila, maliban sa ilang mga araw. Sa mga maikling panahong iyon, ang kanilang propesyonal na relasyon ay nanatiling hindi nagbago sa panlabas. Ngunit ang mga pribadong sandali sa kanyang opisina o sa likod ng kanyang sasakyan ay puno ng mga madamdaming tagpo na lalong nagkumbinsi kay Catherine
na ang kanilang pinagsamahan ay higit pa sa pisikal na atraksyon. Ngunit hindi nila kailanman pinag-usapan kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Hindi tinukoy ang relasyon o tinalakay ang isang hinaharap. Ang mga salitang mahal kita ay nanatiling hindi nabibigkas. Bagaman nararamdaman ni Catherine na namumuo ito sa loob niya sa bawat araw na lumilipas. Pagkatapos ay dumating ang morning sickness. Sa una, inisip ni Catherine na ang pagduduwal ay dahil sa stress, sa mahabang oras ng trabaho, at emosyonal na komplikasyon ng kanyang sitwasyon kay Daniel. Ngunit nang hindi dumating ang kanyang karaniwang regular na buwan ng dalaw sa ikalawang buwan, hindi na niya maikakaila ang posibilidad. Ang pregnancy test na kinuha sa malinis na banyo ng kanyang simpleng apartment sa Pasig ay nagkumpirma sa kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanyang katawan. 2 kulay rosas na linya, hindi mapagkakamalan, at nakapagbabago ng buhay. Naupo si Catherine sa gilid ng kanyang bathtub, hawak pa rin ang plastic na test sa kanyang nanginginig na kamay, at sinubukang isipin na sabihin ito kay Daniel. Hindi maaaring mas masama pa ang timing. Ang Padilla Prime Holdings ay nasa gitna ng pinakamalaking acquisition nito. Sinasakop ang isang karibal na kumpanya sa isang hakbang na pinag-uusapan sa mundo ng negosyo at nagpapanatili kay Daniel na nagtatrabaho ng walang tigil. Ang kanyang focus ay absoluto. Ang kanyang stress ay ramdam na ramdam. At bukod sa mga agarang pangyayari, mayroong pangunahing tanong kung ano ang kahulugan niya para sa kanya. Isa ba siyang maginhawang kasama? Isang pinagkakatiwalaang assistant na naging isang kasiyasyang pisikal na relasyon? O mayroon bang mas malalim na hindi pa niya naipapahayag? Ang alaala ng isang pag-uusap mula sa mga nakaraang taon ay lumitaw ng may masakit na kalinawan. Nagtatrabaho sila ng gabi na. Sinusuri ang mga quarterly report nang lumabas ang balita tungkol sa diborsyo ng isang kakumpetensya. Kaya hindi ako mag-aasawa, sabi ni Daniel nang walang pakialam. Halos hindi tumitingin mula sa mga spreadsheet. Mga anak, pamilya, mga distraksyon, na hindi ko kayang tustusan. Ang kumpanya ko ang aking legacy. Sa panahong iyon, itinabi ni Catherine ang komento bilang isa sa maraming pananaw sa kanyang misteryosong amo. Ngayon, ang mga kaswal na salitang iyon ay nagkaroon ng mapangwasak na kahalagahan. Sa loob ng 3 araw, nakipagbuno siya sa kanyang desisyon. Paikot-ikot sa mga senaryo, iniisip ang reaksyon ni Daniel. Ituturing ba niya ang sanggol bilang isang hindi kanais-nais na komplikasyon sa kanyang high-powered na buhay? Tatanggapin ba niya ito? O simpleng mag-aayos ba siya ng isang maingat na solusyon sa problema kumpleto sa isang NDA at isang malaking settlement? Wala sa mga posibilidad na ito ang naaayon sa kung ano ang gusto kailangan ni Catherine para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Gusto niya ng isang sanggol na isinilang mula sa pag-ibig, hindi obligasyon. Gusto niya ng isang partner na pinili siya, hindi mga pangyayari na pumilit sa kanya. Sa ika-4 na araw, ginawa ni Catherine ang kanyang desisyon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, tinipi niya ang kanyang resignation letter. Binanggit ang mga obligasyon sa pamilya na nangangailangan ng kanyang agarang pag-alis. Inubos niya ang kanyang maliit na ipon. Binura ang kanyang digital footprint ng masusi hanggat maaari at nag-book ng isang one-way na ticket papuntang Tagaytay, ang maliit na bayan sa tabi ng lawa kung saan ang kapatid ng kanyang ina, si Tita Lorna, ay nagpapatakbo ng isang kaakit-akit na bed and breakfast sa pampang ng lawa ng Taal. Ang nag-iisang lugar na palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan tuwing tag-araw ng kanyang pagkabata. Ang nag-iisang lugar na inaasahan niyang makapagtatayo siya ng isang bagong buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Malayo sa mga komplikasyon ng Maynila at sa lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso, ngunit maaaring hindi kailanman magiging tunay na sa kanya. Noong umaga ng kanyang pag-alis, inilagay ni Catherine ang kanyang resignation letter at company keycard sa mesa ni Daniel bago pa sumikat ang araw. Alam niyang hindi pa ito darating sa loob ng ilang oras. Pinayagan niya ang kanyang sarili ng isang sandali ng kahinaan. Hinawakan ang makinis na ibabaw ng kanyang mesa. Naaalala ang gabing tinabig niya ang mga papel at inihiga siya roon. Ang kanyang mga mata ay madilim sa pagnanasa, habang ibinubulong kung gaano na niya katagal gustong gawin iyon. Paalam, Daniel. Bulong niya sa walang taong opisina. Isang kamay ang likas na gumalaw sa kanyang patag pang tiyan. Patawad. Pagkatapos ay lumabas siya ng Padilla Prime Holdings sa huling pagkakataon. Ang mga luha ay nagpapalabo sa kanyang paningin, habang ang elevator ay bumababa ng 72 palapag patungo sa lobby, dinadala siya palayo sa buhay na kanyang nakasanayan at sa lalaking hindi niya mapigilang mahalin. Tinanggap ng Tagaytay si Catherine nang may bukas na mga braso
At walang tanong. Si Tita Lorna, isang masiglang biyuda sa kanyang 60s, na may pilak na hibla sa kanyang buhok at parehong mabait na mga mata tulad ng ina ni Catherine, ay niyakap lamang ang kanyang pamangkin, nang mahigpit nang lumitaw ito sa pintuan ng tahanan sa Lawa, may dalang maleta. Mananatili ka hanggat kailangan mo. Deklara ni Clara. Dinala si Catherine sa komportableng asul na silid na nakatanaw sa Lawa. Ang parehong silid na tinirhan niya noong mga tag-araw ng kanyang pagkabata. Walang pero-pero. Noong unang gabi, habang kumakain ng homemade na tinolang manok sa mainit na kusina ni Tita Lorna, ibinahagi ni Catherine ang kanyang sitwasyon ang pagbubuntis, ang kanyang nararamdaman para kay Daniel, ang kanyang takot na maging isang obligasyon, sa isang lalaking ang plano sa buhay, ay hindi kailanman kasama ang pamilya. Nakinig si Tita Lorna nang walang paghusga. Ang kanyang mga kamay na may bakas ng panahon ay nakapalibot sa isang tasa ng tsaa. Lagi kang may magandang kutob, Kath, sabi niya sa wakas. Ginagamit ang palayaw na walang ibang gumagamit. Kung naramdaman mong kailangan mong umalis, nagtitiwala ako roon. Pero tandaan mo, ang pagtakbo mula sa sakit ay madalas na nangangahulugan lamang ng pagpapaliban nito. Hindi ako tumatakbo mula sa sakit, giit ni Catherine. Pinoprotektahan ko ang aking anak mula sa pagiging isang corporate inconvenience. Ang tingin ni Tita Lorna ay banayad, ngunit alam na alam. At naisip mo ba na maaaring mali ka sa kung paano siya magre-react? Na maaaring pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang pagtanggi na inaakala mo lang na darating? Walang maisagot si Catherine doon. Ang mga araw ay naging linggo, at natagpuan ni Catherine ang kanyang lugar sa ritmo ng tahanan sa Lawa. Tumulong siya sa paghahanda ng almusal para sa mga bisita. Inalagaan ang mga hardin na nakapalibot sa bahay na istilong Victorian. Tinanggap ang mga bisita at unti-unting naging isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na operasyon ng inn. Ang kanyang background sa marketing ay naging mahalaga habang ni-refresh niya ang website at social media presence ng B na nakakaakit ng isang bagong henerasyon ng mga bisita sa kaakit-akit na retreat sa tabi ng Lawa. Habang nagbabago ang kanyang katawan, lumalaki at bilugan dahil sa bagong buhay sa loob niya, nakahanap si Catherine ng hindi inaasahang kapayapaan sa banayad na takbo ng Tagaytay. Mga paglalakad sa umaga, sa pampang ng Lawa ng Taal. Mga kaganapan sa komunidad sa maliit na plaza ng bayan. Mga palakaibigang kapitbahay na tinanggap ang kanyang kwento bilang isang kamakailan lamang na diborsyadong marketing executive na naghahanap ng bagong simula. Lahat ay lumikha ng isang kokounang normalidad na tumulong pagalingin ang butas sa kanyang puso na iniwan ng Maynila. Naranasan mo na bang ganap na baguhin ang iyong sarili? Ibahagi ang iyong kwento ng katatagan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng isa pang kapatid na babae ngayon. Sa kanyang 20 linggong ultrasound sa isang simpleng regional medical center, nalaman ni Catherine na magkakaroon siya ng isang lalaki. Mag-isa sa examination room, pinapanood ang malabong imahe ng kanyang anak sa monitor. Pinayagan niya ang kanyang sarili, na isipin si Daniel sa kanyang tabi. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay nabago ng pagkamangha. Ang pantasya ay napakalinaw na iniwan siyang humihingal sa kalungkutan para sa kung ano ang maaaring nangyari. Papangalanan kitang Jack, bulong niya sa kanyang hindi pa isinisilang na anak ng gabing iyon. Pinapanood ang paglubog ng araw, na pinipinta ang Lawa ng Taal sa mga kulay ng ginto at rosas mula sa bintana ng kanyang silid. Ipinangalan sa aking ama, siya ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Sana'y mamana mo ang kabaitan na iyon. Hindi na niya idinagdag ang kanyang iniisip, na sana'y mamana rin niya ang determinasyon ni Daniel. Ang kanyang makinang naisip, ang kanyang bihira ngunit nakapagbabagong ngiti, na sa kabila ng lahat, gusto niyang dalhin ng kanyang anak ang pinakamagandang bahagi ng kanyang ama sa buhay. Ang tag-araw ay kumupas, at naging isang maluwalhating taglagas sa Pilipinas. Ang mga puno sa paligid ng tahanan sa Lawa ay nag-apoy sa kulay, at ang Lawa ay naging malalim na asul. Si Catherine, na ngayon ay kitang-kita na buntis sa ika-6 na buwan, ay nakahanap ng isang komportableng routine. Tinutulungan si Tita Lorna sa mas kaunting mga off-season na bisita at inihahanda ang inn para sa darating na taglamig. Isang partikular na magandang hapon ng Oktubre, nag-aayos si Catherine ng mga chrysanthemum sa malawak na beranda ng isang makintab na itim na Range Rover ang pumarada sa graba na daanan. Ang sasakyan ay nakakagulat na wala sa lugar, sa gitna ng mga simpleng kotse at pickup truck ng Tagaytay.
Isang piraso ng urban na sopistikasyon na inihulog sa rural na tanawin. At pagkatapos ay bumaba si Daniel. Mukhang perpektong maayos ngunit sa paanuman ay wasak. Ang kanyang mga asul na mata ay agad siyang natagpuan sa kalayuan. Ngayon, nakatayo sa gazebo sa tabi ng lawa, kung saan niya dinala si Daniel para sa privacy. Pinanood ni Catherine habang pinoproseso ni Daniel ang katotohanan, ang kanyang matangkad na katawan ay nakasilweta laban sa malawak na asul na lawa ng Taal. Ang tensyon ay kitang-kita sa bawat linya ng kanyang katawan. 6 na buwan, inulit niya ang kanyang mga salita. Isang anak na lalaki. May kumislap sa kanyang mukha, isang komplikadong emosyon na hindi niya matukoy. Pagkatapos, mas direkta. Bakit ka umalis nang hindi sinasabi sa akin? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin, na inakala mong hindi ko gugustuhing malaman ang tungkol sa sarili kong anak? Inakala kong inililigtas ko tayong dalawa. Sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Nilinaw mo noon na hindi bahagi ng iyong plano ang mga anak, na ang iyong kumpanya ang iyong legacy. Ayokong maramdaman mong nakatali ka, o obligadong gawin ito. Kaya sa halip, nawala ka. Tumigas ang boses ni Daniel. Walang usapan. Walang pagkakataon para sa akin na iproseso ang balita o magkaroon ng anumang masasabi sa buhay ng sarili kong anak. Bigla ka na lang nawala. Natakot ako. Pag-amin ni Catherine, ang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan. Natakot na baka ituring mo ang ating anak bilang isang problema na kailangang solusyonan. Natakot na baka tanggapin mo ito dahil sa tungkulin sa halip na pag-ibig. Natakot na palakihin ang isang bata sa anino ng iyong imperyo. Laging pangalawa sa Padilla Prime Holdings. Natahimik si Daniel ng matagal. Ang kanyang tingin ay lumipat sa lawa kung saan ang ginintuang liwanag ng hapon ay sumasayaw sa tubig. Nang sa wakas ay nagsalita siya, nawala na ang talim ng kanyang boses. Napalitan ng isang bagay na hilaw at hindi pamilyar. May ideya ka ba kung ano ang ginawa mo sa akin noong umalis ka? Ang tanong ay mahina. Halos pang-usapan, ngunit naririnig ni Catherine ang sakit sa ilalim nito. Pumasok ako sa opisina ko noong umagang iyon at nakita ko ang iyong sulat. 2 talata na nagtatapos sa 5 taon ng kung anuman tayo. Walang paliwanag, walang forwarding address, walang sagot sa aking mga tawag o text. Humarap siya sa kanya ng buo, at nagulat si Catherine na makita ang kanyang kalmadong panlabas na nabibitak, na naglalantad sa kaguluhan sa ilalim. Akala ko may nangyari sa iyo noong una, na nasa panganib ka o pinipilit. Pinatingnan ko sa security ang apartment mo. Walang laman, na parang hindi ka kailanman umiral. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam niyon? Na ang isang taong naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay sa loob ng 5 taon ay bigla na lang mawawala? Hindi pinayagan ni Catherine ang kanyang sarili na isipin ang kanyang reaksyon. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili, na papalitan lang siya nito, sa profesional at personal na aspeto, at magpapatuloy sa pagbuo ng kanyang imperyo, nang walang anumang pagkaantala. Patawad sa paraan ng pag-alis ko. Malumanay niyang sabi. Pero hindi sa kung bakit. Kinailangan kong protektahan ang aking sarili, at ang aking anak mula sa pagiging isang obligasyon sa iyo. Isang obligasyon? Inulit ni Daniel ang salita, na parang mapait ang lasa. Iyon lang ba ang tingin mo sa akin? Isang obligasyon. Bago pa makasagot si Catherine, tinawid niya ang gazebo sa 2 mahabang hakbang at lumuhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay kapantay ng sa kanya, sapat na malapit para makita niya ang mga batik, ng mas madilim na asul sa kanyang mga iris. Maaamoy niya ang pamilyar na amoy ng sandalwood ng kanyang pabango. 6 na buwan akong naghanap sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at matindi. 6 na buwan ng kawalan at pag-aalala at pagsisisi. 6 na buwan. Na-realize ko na kung wala ka. Wala sa lahat ng ito ang kumpanya. Ang mga deal, ang kapangyarihan, ay may kahulugan. Napigil ang hininga ni Catherine. Daniel, hayaan mo akong matapos. Ang kanyang mga kamay ay lumutang malapit sa kanya, ngunit hindi dumampi. Na parang natatakot siyang, baka mawala siyang muli, kung aabutin niya ito. Alam kong hindi ko kailanman sinabi ang mga salita. Alam kong pinanatili kita sa hindi tiyak na espasyong ito, hindi ganap na personal o profesional. Iyon ang aking pagkukulang, hindi sa iyo. Huminga siya ng malalim, at napatingin si Catherine sa pagkamangha, habang si Daniel Padilla, ang lalaking minsang tinawag ng Forbes na Ice King of Manila Tech, ay kitang-kita na nahihirapan sa emosyon. Ang totoo,
Mahal na kita maraming taon na. Pag-amin niya, ang mga salita ay bumuhos na parang matagal na niyang pinipigilan. Malamang simula pa noong unang taon, nang pinanindigan mo ang iyong posisyon tungkol sa kontrata ng Miller, at sinabi sa aking nagkakamali ako. Walang kumakausap sa akin ng ganoon. Walang iba kundi ikaw. Naramdaman ni Catherine ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang maingat na itinayong mga depensa ay gumuho sa kanyang hindi inaasahang kahinaan. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pagpapatuloy ni Daniel. Kung paano maging ang lalaking nararapat sa iyo. Kaya pinanatili kitang malapit nang hindi ka lubusang inaangkin. Sinasabi sa sarili ko na mas mabuti ng ganoon, mas ligtas. Ang kanyang tawa ay hungkag. At pagkatapos ay nawala ka, at na-realize kong nawala sa akin ang lahat ng mahalaga dahil masyado akong natakot na sabihin sa iyo ang totoo. Anong totoo? Bulong ni Catherine. Kailangang marinig ang mga salita ng direkta. Na mahal kita. Pumiyok ang boses ni Daniel sa deklarasyon. Na gusto ko ng isang buhay kasama ka, na ang pag-alam tungkol sa ating anak ay hindi nagbabago niyan. Mas lalo lang nitong nililinaw kung gaano karami ang ipinagkakait ko sa aking sarili sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyong malayo. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Catherine. Sinabi mo na ang mga anak ay mga distraksyon na hindi mo kayang tustusan, na ang iyong kumpanya ang iyong legacy. Nagkamali ako. Inabot ni Daniel ang kamay upang dahan-dahang punasan ang kanyang luha. Ang unang pagdampi sa pagitan nila sa loob ng 6 na buwan na nagpadala ng kuryente sa kanyang balat. Sobrang mali. Tungkol sa kung ano ang mahalaga, tungkol sa kung ano ang gusto ko, tungkol sa lahat. Sumulyap siya sa kanyang bilugang tiyan. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Maaari ba? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay nag-aalinlangan. Tumango si Catherine. Hindi makapagsalita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang inilagay ni Daniel ang kanyang palad sa kurba ng kanyang tiyan, at na parang sinadya, sumipa ang sanggol. Isang malakas at tiyak na kilos laban sa kamay ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Ang pagkamangha ay pumalit sa tensyon na bumakat sa kanyang mukha mula nang dumating siya. Malakas siya, bulong niya. Tulad ng kanyang ama, malumanay na sabi ni Catherine. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, ang mga buwan ng paghihiwalay ay tila gumuho. Lahat ng sakit at takot at pananabik ay nagkristal sa isang punto ng koneksyon. Ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, ang kanilang anak na gumagalaw sa ilalim. Ang katotohanan na, sa wakas ay nasabi sa pagitan nila. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin ngayon, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay banayad ngunit determinado. Alam kong kailangan kong muling makuha ang iyong tiwala. Patunayan na seryoso ako sa sinasabi ko. Pero pakiusap, Catherine, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging bahagi nito, na maging ang lalaking nararapat sa inyong dalawa. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Hindi ito ang nagkalkulang CEO o ang madamdamin, ngunit bantay saradong mangingibig na nakilala niya sa Maynila. Ito si Daniel, na hinubaran ng kanyang baluti. Mahina at tapat sa paraang nasilayan lamang niya sa kanilang pinakapribadong mga sandali. Kailangan ko ng oras, sabi niya sa wakas. Marami itong kailangang iproseso. Tumango si Daniel, nag-aatubiling inalis ang kanyang kamay. Kumuha ako ng kwarto sa Lakeside Inn sa bayan. Mananatili ako rito hanggat kinakailangan. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit sa isang kilos, na napakapamilyar na nagpadurog sa kanyang puso. Kapag handa ka ng mag-usap pa tungkol sa atin, tungkol sa sanggol, tungkol sa hinaharap, maghihintay ako. Habang papalabas siya, tinawag siya ni Catherine. Paano mo ako nahanap? Ang totoo. Huminto si Daniel sa pasukan ng gazebo. Isang pahiwatig ng kanyang dating kumpiyansa ang bumalik sa bahagyang kurba ng kanyang mga labi. Ang espesyal na bulalo ng tita mo. Ano? Nabanggit mo ito minsan. Sinabi mong ito ang pinakamasarap sa buong Tagaytay. At sulit ang biyahe. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Naalala ko lahat ng sinabi mo sa akin, Catherine. Bawat detalye. Sana lang naipakita ko sa'yo kung gaano kahalaga ang mga detalyeng iyon bago pa mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, naupo si Catherine kasama si Tita Lorna sa likod na beranda ng tahanan sa lawa. Pinapanood ang dilim na bumabalot sa lawa. Ang mga unang bituin ay lumilitaw sa lumalalim na asul na kalangitan. At isang gasuklay na buwan ang nag-iwan ng pilak na landas sa tubig. Mukha siyang sinsero. Obserbasyon ni Clara. Humihigop ng kanyang chamomile tea. At lubos na umiibig sa'yo. Napabuntong hininga si Catherine.
Ang kanyang mga kamay ay yumayakap sa kanyang tiyan, kung saan si Jack ay hindi pangkaraniwang aktibo, mula nang bumisita si Daniel. Lagi siyang mapanghikayat. Ganyan niya itinayo ang kanyang imperyo. May pagkakaiba sa pagitan ng panghihikayat at katotohanan, sagot ni Tita Lorna. Sapat na ang nakita ko sa pareho, sa aking 47 taon, para malaman ang pagkakaiba. Inabot niya ang kamay ni Catherine. Ang tanong ay, ano ang gusto mo, Kath? Gusto ko kung ano ang pinakamabuti para sa aking anak. At paano naman ang pinakamabuti para sa iyo? Ang tingin ni Tita Lorna ay alam na alam. Ilang buwan ka nang nagtatago rito. Bumubuo ng isang buhay na payapa ngunit hindi kumpleto. Nakikita ko kung paano ka tumingin sa lawa minsan. Nawawala sa mga iniisip tungkol sa kung ano ang iyong iniwan. Hindi maikakaila ni Catherine. Sa kabila ng katahimikan na natagpuan niya sa Tagaytay, sa kabila ng komunidad na yumakap sa kanya, may mga sandali, maraming sandali, kung kailan hinahanap-hanap niya ang iniwan niya sa Maynila, ang kung sino ang iniwan niya. Natatakot ako. Pag-amin niya, natatakot na maniwala sa kanya, na bumalik, na masaktan muli. Ang pag-ibig ay laging may kasamang panganib, simpleng sabi ni Tita Lorna. Ang tanong ay kung sulit ba siya sa panganib na iyon. Naisip ni Catherine si Daniel, tulad ng dati niyang hitsura ng hapong iyon, nakaluhod sa harap niya. Ang kahinaan ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay banayad. Sa kanyang tiyan, habang nararamdaman niya ang paggalaw ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Napakaiba sa mapag-utos na CEO na nakilala niya sa Maynila. Ngunit walang dudang parehong lalaki na bumihag sa kanyang puso maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko alam. Bulong niya. Ngunit kahit habang sinasabi niya ito, natanto ni Catherine na alam niya. Marahil ay palaging alam. Mula sa sandaling makita niya siyang nakatayo sa driveway ng tahanan sa Lawa, mukhang wala sa lugar, ngunit lubos na determinado. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing hindi mapakali na puno ng mga panaginip ng mga skyscraper ng Maynila at mga paglubog ng araw sa Manila Bay, naglakad si Catherine papunta sa bayan. Ang maliit na lakeside inn kung saan nanunuluyan si Daniel ay nasa dulo ng Main Street ng Tagaytay. Nakita niya siya sa likod na deck ng inn. Bukas ang laptop sa mesa sa harap niya, telepono na nakadikit sa tainga habang nakatanaw sa lawa ng Taal. Kahit dito, daan-daang milya mula sa kanyang corporate headquarters, si Daniel Padilla ay malinaw na nagpapatakbo pa rin ang kanyang imperyo. May mga bagay na hindi nagbabago. Ngunit nang makita niya si Catherine, may mga ibang bagay na nagbago. Agad at kitang-kita. Tinapos niya ang kanyang tawag sa gitna ng pangungusap. Ibinaba ang kanyang telepono. At tumayo. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa kanya. Ang CEO ay nawala. Napalitan ng lalaking lumuhod sa harap niya sa gazebo kahapon. Catherine. Ang pangalan niya sa kanyang mga labi ay may init na hinanap-hanap niya nang higit pa sa inaamin niya sa sarili. Hindi ako sigurado kung darating ka. Ako rin. Pag-amin niya. Sumama sa kanya sa rehas na nakatanaw sa tubig. Pero kailangan nating mag-usap. Totoong usap. Tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Tumango si Daniel. Isinara ang kanyang laptop nang walang pangalawang sulyap. Ano man ang gusto mong pag-usapan. Nakikinig ako. Ang simpleng pangungusap. Nakikinig ako. Mula sa isang lalaking karaniwang nangingibabaw sa bawat pag-uusap, ay tila mahalaga kay Catherine. Marahil ay nagbago na siya, o sinusubukan. Kung babalik ako sa Maynila kasama mo, maingat niyang sinimulan. Ano ang magiging itsura niyon? Sa praktikal na aspeto. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha, bago niya kontrolin ang kanyang ekspresyon, kung paano mo man gustong maging itsura nito. Pwede kang magkaroon ng sarili mong lugar, kung mas gusto mo ang kalayaan. Oh, nag-atubili siya. Pagkatapos ay nagpatuloy, nang may hindi pangkaraniwang kawalan ng katiyakan. Pwede kang tumira sa akin, hindi bilang isang obligasyon o arrangement, kundi dahil gusto kitang naroon. Dahil namimiss kita araw-araw, sa loob ng 6 na buwan. At ang sanggol? Giit ni Catherine. Paano si Jack magkakasya sa iyong bisyon? Jack? Inulit ni Daniel ang pangalan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinapangalan mo siya sa iyong ama. Oo, magandang pangalan. Ang tingin ni Daniel ay matatag, sinsero. Tungkol naman sa kung paano siya magkakasya sa aking bisyon. Siya ang aking bisyon, Catherine. At ikaw? Alam kong parang linya lang ito. Parang isang bagay na sasabihin ko para isara ang isang deal, pero ito ang totoo. Ipinakita sa akin ng mga buwang ito, na wala ka kung ano ang mahalaga.
Kung ano ang hindi ko kayang mabuhay kung wala. Ang kumpanya mo ang laging prioridad mo, paalala ni Catherine. 11 oras na araw, internasyonal na paglalakbay, patuloy na pamamahala sa krisis. Hindi iyon nag-iiwan ng maraming espasyo para sa 3 a.m. na pagpapakain at mga appointment sa pediatrician. Kung gayon, magbabago ang aking mga prioridad, simpleng sabi ni Daniel. Ang kumpanya ay maaaring tumakbo nang wala ang aking palaging presensya. Nagtayo ako ng isang malakas na executive team. Masyado lang akong naging kontrolado para lubusang gamitin sila. Lumapit siya, hindi eksaktong dumadampi sa kanya, ngunit sapat na malapit para maramdaman niya ang init ng kanyang presensya. Hindi ko sinasabing magbabago ako sa isang iglap para maging perpektong ama o partner. Pero handa akong matuto, mag-adapt, para maging ang lalaking kailangan ninyong dalawa. Ang sinseridad sa kanyang boses ay nakakakumbinsi. Ngunit masyadong maraming taon nang pinapanood ni Catherine si Daniel Padilla sa aksyon para tanggapin ang mga salita lamang. Gaano man ito kaseryoso. Kailangan ko ng higit pa sa mga pangako, mahina niyang sabi. Kailangan kong makita na kaya mo talagang gawin ang mga pagbabagong ito. Na kapag dumating na ang katotohanan ang mga gabing walang tulog, ang mga magulong komplikasyon ng pagkakaroon ng isang bagong panganak, hindi ka aatras pabalik sa kaligtasan ng iyong corporate world. Natahimik si Daniel sandali. Pinag-isipan ang kanyang mga salita. Kung gayon, bumalik ka sa akin. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at apurahan. Hindi permanenteng, hindi pa. Hanggang sa isilang ang sanggol. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na kaya kong maging higit pa sa lalaking iniwan mo. Kung mabigo ako, kung hindi ko kayang maging kung ano ang kailangan mo at ni Jack, maaari kang bumalik sa Tagaytay at hindi ko tututulan ang iyong desisyon. Ang panukala ay nanatili sa pagitan nila. Hindi inaasahan at kakaibang makatwiran. Isang panahon ng pagsubok, isang pagkakataon para patunayan ni Daniel ang kanyang sarili, nang hindi kailangang ganap na mag-commit si Catherine sa isang hinaharap na hindi siya sigurado. At kung babalik ako pansamantala, tanong niya, paano ang aking trabaho? Tiyak na napunan na ang aking posisyon. Oo, pag-amin ni Daniel. Pero hindi iyon ang hinihiling ko. Hindi ko inaalok sa iyo ang iyong dating buhay pabalik, Catherine. Hinihiling ko ang pagkakataong bumuo ng isang bago kasama ka. Isa kung saan tayo ay pantay mga partner sa bawat kahulugan. Pinag-aralan ni Catherine ang kanyang mukha. Naghahanap ng anumang senyales ng pagkalkula o manipulasyon na nakita niyang ginamit niya sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa negosyo. Sa halip, natagpuan niya lamang ang pagiging bukas, kahinaan, at isang pag-asa na napakahilaw na halos masakit panoorin. Kailangan kong pag-isipan, sabi niya sa wakas. Kausapin si Tita Lorna. Hindi na lang ito tungkol sa akin ngayon. Siyempre, tumango si Daniel. Iginagalang ang kanyang pangangailangan para sa espasyo. Nandito lang ako kapag nagpasya ka na. Gaano man katagal. Habang pabalik si Catherine sa tahanan sa lawa, ang mga tuyong dahon ay lumalangit-ngit sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming buwan, posibilidad. Hindi katiyakan, hindi pa. Ngunit ang pagbubukas ng isang pintong pinaniniwalaan niyang permanenteng sarado. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isa pang taus-pusong pag-uusap kay Tita Lorna at isang mahabang paglalakad sa pampang ng lawa, ginawa ni Catherine ang kanyang desisyon. Kinabukasan, natagpuan niya si Daniel sa parehong lugar sa deck ng inn. Sa pagkakataong ito, wala ang kanyang laptop o telepono na parang hinihintay siya. Babalik ako sa Maynila, kasama mo, sabi niya nang walang pasubali, hanggang sa isilang ang sanggol. Para makita kung totoo ang inaalok mo, kung makakabuo tayo ng isang bagay na gumagana para sa ating lahat. Ang kagalakan na nagpabago sa karaniwang bantay saradong mukha ni Daniel ay halos masakit panoorin. Napakatotoo, napakawalang pigil, napakaiba sa kontroladong CEO na nakilala niya sa loob ng maraming taon. Hindi ka magsisisi, pangako niya. Inaabot ang kanyang mga kamay, ngunit huminto. Hindi pa rin sigurado sa kanyang pagtanggap. Kailan mo gustong umalis? Bukas, nagpa siya si Catherine. Kailangan ko ng araw na ito para magpaalam kay Tita Lorna at ipak ang mga kailangan ko. Tumango si Daniel. Sa wakas ay pinayagan ng sarili na hawakan ang kanyang mga kamay. Ang pagdampi ay nagpadala ng isang pamilyar na init sa kanya, isang koneksyon na hinanap-hanap niya nang higit pa sa inaamin niya sa sarili. Bukas kung gayon, sang-ayon niya.
Sabay tayong babalik. Kung naniniwala kang maaaring magbago ang mga tao, kapag sapat na ang lakas ng pag-ibig, mag-subscribe sa Timeless Love Tales with Mr. Harrison para sa mas maraming kwento na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pag-ibig na magbago. Ang sumunod na umaga ay malinaw at malamig. Niyakap ni Tita Lorna si Catherine ng mahigpit sa beranda ng tahanan sa lawa. Pagkatapos ay ginulat si Daniel, sa pamamagitan ng pagyakap din sa kanya. Alagaan mo silang dalawa. Bilin niya. Ang kanyang tono ay walang lugar para sa pagtatalo. At ibalik mo sila para bumisita. Bahagi rin ito ng pamana ni Jack. Gagawin ko. Pangako ni Daniel. At naniwala si Catherine sa kanya. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay nagdala sa kanila patimog. Sa komportableng loob ng Range Rover ni Daniel, habang ang mga kilometro ng highway ay nasa kanilang harapan, sinimulan nila ang proseso ng totoong pag-uusap tungkol sa nakaraan, tungkol sa kung ano ang nagkamali, tungkol sa kanilang mga takot at pag-asa para sa hinaharap. Dapat sinabi ko sa iyo, kung ano ang nararamdaman ko, maraming taon na ang nakalipas, pag-amin ni Daniel habang papasok na sila sa Maynila. Iniisip kong magkakaroon ng perpektong sandali, na kailangan kong ayusin muna ang lahat, at dapat naging matapang ako para hilingin ang kailangan ko, sagot ni Catherine. Sa halip na isipin na hindi mo kaya o hindi mo ibibigay. Pagdating nila sa makikinang na glass tower sa BGC, kung saan ang penthouse ni Daniel ay sumasakop sa dalawang pinakamataas na palapag, may nagbago sa pagitan nila. Isang pansamantalang tulay, ang muling itinatayo sa ibabaw ng bangin ng hindi pagkakaunawaan at paghihiwalay. Ang penthouse mismo ay nakapigil hininga kay Catherine. Hindi pa siya nakapunta sa bahay ni Daniel. Ang kanilang relasyon ay umiral sa mga hotel suite, sa kanyang opisina pagkatapos ng trabaho, sa maingat na kontroladong mga kapaligiran. Ngayon, pagpasok sa malawak na open-concept na sala, na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakatanaw sa Manila Bay, nasilayan ni Catherine ang isang panig ni Daniel na hindi pa niya lubusang nakikita. Ang espasyo ay nakakagulat na mainit sa kabila ng modernong arkitektura nito, komportableng mga sofa na katad, mga estante ng libro na puno ng mga nabasang volume, kahit na mga naka-frame na litrato sa mga side table. Hindi ito ang inaasahan ko, pag-amin niya. Parang isang tahanan, hindi lang isang showcase. Ano ba ang inaasahan mo? Tanong ni Daniel. Ibinaba ang kanyang maleta, chrome at salamin. Minimalist na kasangkapan. Isang lugar na idinisenyo para sa mga bisita. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Iyon ang una kong penthouse. Iyong binili ko noong naging public ang Padilla Prime Holdings. Puro bakal at katad at ego. Itinuro niya ang paligid. Lumipat ako rito 3 taon na ang nakalipas. Gusto ko ng isang bagay na mas parang, ano? Tanong ni Catherine nang mag-atubili siya. Parang isang lugar kung saan maaaring manirahan ang isang pamilya. Tahimik niyang tinapos. Kahit na sinasabi ko sa sarili ko, sa lahat, na hindi iyon ang gusto ko. Ang pag-amin ay nanatili sa pagitan nila. Ang guest room ay dito. Sabi niya, dinala siya sa isang pasilyo. O mayroong master suite kung mas gusto mo. Pwede akong sa guest room. Ang guest room ay ayos na sa akin, tiniyak ni Catherine, na antig sa kanyang konsiderasyon. Ipinakita ni Daniel ang isang maluwag na silid na may sariling sala at banyo. Hahayaan kitang mag-ayos. May housekeeper na dumarating 3 beses sa isang linggo, pero bukod doon, magkakaroon tayo ng privacy. Pinastock ko na sa assistant ko ang kusina ng lahat ng inirerekomenda ng mga pregnancy website para sa iyong 3rd trimester, pero kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Napakurap si Catherine. Nagulat sa kanyang pagiging masusi. Nagre-research ka tungkol sa nutrisyon sa pagbubuntis? Isang bahagyang pamumula ang kumulay sa kanyang mga pisngi. Nagre-research ako tungkol sa lahat. Pagbubuntis, panganganak, infant development, parenting philosophies. Marami akong kailangang habulin. Ang imahe ni Daniel Padilla, tech billionaire, at corporate shark, na nagbabasa ng mga pregnancy website at parenting books, ay napaka-hindi inaasahan na hindi napigilan ni Catherine ang isang ngiti. Salamat sa pagsubok. Seryoso ako sa sinabi ko sa Tagaytay, Catherine. Gusto kong maging ang lalaking nararapat sa inyong dalawa. Ang kanyang mga asul na mata ay nakatitig sa kanya. Kailangan ko lang na ipakita mo sa akin kung paano. Ang mga sumunod na linggo ay nagtatag ng isang bagong ritmo sa pagitan nila. Nagulat si Catherine nang aktwal na ipatupad ni Daniel ang mga pagbabagong ipinangako niya. Nag-delegate siya ng mas maraming responsibilidad. Nilimitahan ang kanyang paglalakbay.
at nagtatag ng matatag na hangganan sa kanyang oras ng trabaho. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, nagsimula siyang magluto. Hindi ko alam na marunong kang magluto, sabi ni Catherine isang beses nang pumasok siya sa kusina at nakita siyang naghahanda ng inihaw na salmon. Hindi ako marunong, pag-amin niya. Pero mayroon palang mga bagay na tinatawag na cooking classes at YouTube tutorials. Lumalabas na ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay hindi gaanong naiiba sa pagsunod sa isang recipe. Atensyon sa detalye, tamang timing, dekalidad na sangkap. Sumandal si Catherine sa counter. Pinapanood ang bagong bersyon ni Daniel na ito ng may pagkamangha. At ano ang nag-udyok sa partikular na skill development na ito? Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kanya, sa ibabaw ng sumisitsit na kawali. Sabi sa website, mahalaga ang omega-3s para sa pag-unlad ng utak ng sanggol at baka masyado ka ng pagod para magluto sa iyong third trimester. Nagkibit-balikat siya na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Iyon ang tanong na nanatiling hindi nabibigkas sa pagitan nila. Nagbabahagi sila ng mga pagkain, nanonood ng mga pelikula, naglalakad sa tabi ng lawa. Dumalo si Daniel sa bawat prenatal appointment, nagtatanong ng mga makabuluhang tanong. Ginawa niyang nursery ang ikalawang guest bedroom, kinukonsulta si Catherine sa bawat desisyon, ngunit pinanatili nila ang magkahiwalay na silid-tulugan. Ang pisikal na intimacy ay napalitan ng isang naiibang uri ng intimacy, isa na binuo sa pag-uusap, sa pagbabahagi ng pananabik, sa unti-unting muling pagtatayo ng tiwala. Ngunit hindi niya kailanman pinilit. Tila kontento siyang sundin ang kanyang pamumuno. Binago mo siya. Obserbasyon ni Vanessa Chen, ang CFO ng Padilla Prime Holdings, nang samahan ni Catherine si Daniel sa isang company holiday party noong Disyembre, 8 buwang buntis. Hindi ako sigurado kung may makakapagbago talaga kay Daniel Padilla, sagot ni Catherine, pinapanood siyang nakikipag-chat sa mga board member. Tumawa si Vanessa. 6 na buwan na ang nakalipas, ginagawa niya ang room na parang politiko. Ngayong gabi, 4 na beses na niyang tiningnan ang kanyang relo sa loob ng 20 minuto. At sigurado akong kinakalkula niya ang pinakamabilis na ruta papunta sa ospital mula rito. Ngumiti si Catherine. Sinusubukan niya. Higit pa sa pagsubok, sabi ni Vanessa. Sa dekada na kilala ko siya, hindi ko pa siya nakitang mag-delegate ng autoridad tulad ng ginagawa niya nitong mga nakaraang buwan. Nagbabakasyon na siya tuwing weekend. Ang lalaking minsang nagsabi sa akin na ang tulog ay para sa mga pangkaraniwan, ay umaalis na ng opisina ng 6 p.m., karamihan ng mga gabi. Bago pa makasagot si Catherine, bumalik si Daniel sa kanila. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Perpekto, tiniyak ni Catherine, at nagulat siyang mapagtanto na seryoso siya. Ang payapang ritmo na kanilang itinatag ay nabasag 2 linggo. Bago ang due date ni Catherine, nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matalas at mapilit na sakit. Humiga siya sandali sa dilim, sinusubukang alamin kung ito ay isa lamang false alarm. Ngunit ito ay iba. Mas matindi. Mas may layunin. Kinuha ni Catherine ang kanyang telepono. 2017 a.m. Nag-atubili siya. Ayaw gisingin si Daniel nang hindi kinakailangan. Ngunit isa pang contraction ang dumating. Hindi na niya kailangang tumawag. Sa paano man, naroon na si Daniel. Lumitaw sa kanyang pintuan, na parang naramdaman niya ang kanyang pagkabalisa. Catherine, alerto ang kanyang boses. Oras na ba? Tumango siya, hindi makapagsalita. Agad na nasa tabi niya si Daniel, hinawakan ang kanyang kamay. Nang humupa ito, tinulungan niya siyang umupo. Kukunin ko ang iyong hospital bag. Nakapak na ang kotse. Kaya mo bang maglakad, o bubuhatin kita? Kaya kong maglakad, tiniyak ni Catherine. Naantig sa kanyang paghahanda, pero malamang masyado pang maaga para pumunta sa ospital. Tumango si Daniel, bagaman nakikita niya ang tensyon sa kanyang panga. Kung gayon, i-time natin ang mga contraction dito, hanggang sa maging sapat na malapit sila. Nag-download ako ng 3 magkakaibang timing apps para sigurado. Sa kabila ng kanyang discomfort, ngumiti si Catherine. Siyempre, ginawa mo. Ang sumunod na ilang oras ay lumipas sa isang malabong ulap ng tumitinding sakit. Nanatiling matatag si Daniel sa kanyang tabi. Maingat na tinatime ang bawat alon. Pagsapit ng bukang liwayway, ang mga contraction ay dumarating na tuwing 5 minuto. Sa tingin ko oras na. Pag-amin niya. Hindi na kailangang sabihin pa kay Daniel.
Sa loob ng ilang minuto, nasa Range Rover na siya. Habang papalabas sila sa underground garage, nagsimulang bumagsak ang malalaking snowflake mula sa madilim na kalangitan ng Enero. Isang malakas na bagyo ang paparating sa Maynila para sa pagdating ni Jack. Ang kamay ni Daniel ay natagpuan ang sa kanya. Nagmana na siya sa akin. Pinalalaki ang drama ng kanyang pagdating. Ang biro, na napakaiba sa karaniwang seryosong kilos ni Daniel, ay nagpatawa kay Catherine, na mabilis na naging isang ungol. Ang normal na 20 minutong biyahe papuntang ospital ay umabot ng halos 40 sa lumalalang bagyo. Ngunit si Daniel ay nag-navigate sa mga madulas na kalsada nang may parehong focus na dinala niya sa lahat ng bagay. Ang panganganak ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Sa gitna ng umaga, si Catherine ay fully dilated na. Sa lahat ng ito, hindi umalis si Daniel sa kanyang tabi. Ang kanyang karaniwang mapag-utos na presensya ay na-channel sa matinding pagtataguyod. Nang dumating ang oras para umiri, pumwesto si Daniel sa likod niya sa birthing bed, sinusuportahan ang kanyang bigat, bumubulong ng pagpapalakas ng loob. Ikaw ang pinakamatatag na taong nakilala ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kaya mo ito, Catherine. Ginagawa mo na. 11:04 petisyon ng umaga. Habang nagngangalit ang bagyo sa labas, si Jack Alexander Padilla ay pumasok sa mundo na may malakas na iyak. Perpekto siya, bulong ni Daniel. Ang mga luha ay walang kahihiyang dumadaloy sa kanyang mukha habang inilalagay ng doktor ang kanilang anak sa dibdib ni Catherine. Perpekto kayong dalawa. Sa sandaling iyon, pinapanood si Daniel na nakatingin sa kanilang anak nang may pagkamangha at matinding pagmamahal. Alam ni Catherine nang may ganap na katiyakan na ang kanyang pagbabago ay totoo. Hindi ito ang kinakalkulang tugon ng isang lalaking tumutupad sa isang obligasyon. Ito ay hilaw, tunay na emosyon mula sa isang taong nararanasan ang pinakamalalim na koneksyon ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na oras ay nagpatibay sa katiyakang ito. Hinawakan ni Daniel ang kanilang bagong panganak nang may nakakagulat na kumpiyansa. Pinalitan ang unang lampin nang walang pag-aalinlangan. Binalot si Jack gamit ang mga teknik na malinaw na pinraktis niya. Nang iminungkahi ng mga nurse na maaaring gusto ni Daniel na umuwi para magpahinga, magalang ngunit matatag siyang tumanggi. Ang lugar ko ay dito. Simpleng sabi niya, umupo sa hindi komportableng recliner sa tabi ng kama ni Catherine sa ospital. Kasama ang aking pamilya. Ang salitang pamilya, na sinabi ng walang kwalifikasyon o pag-aalinlangan, ay nagdulot ng sariwang luha sa mga mata ni Catherine. Dinala nila si Jack pauwi 3 araw, pagkatapos sa isang penthouse na binago ng masusing paghahanda ni Daniel. Ang nursery ay puno ng lahat ng posibleng kailanganin nila. Ngunit nag-set up din si Daniel ng isang bassinet sa master bedroom, kanilang kwarto na ngayon, dahil tahimik na inilipat ni Catherine ang kanyang mga gamit doon noong umaga na umalis sila papuntang ospital. Ang mga unang linggo ng pagiging magulang ay sumubok sa kanila. Isang nakakapagod na cycle ng pagpapakain, pagpapalit ng lampin, at maikling sandali ng pahinga. Sa lahat ng ito, nanatiling matatag si Daniel. Kumuha siya ng paternity leave na ikinagulat ng mundo ng negosyo. Pinangasiwaan niya ang mga pagpapakain sa gabi para makatulog si Catherine. Hindi mo kailangang gawin lahat ito, sabi ni Catherine sa kanya isang gabi. Tumingin si Daniel. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Ayokong makaligtaan ng isang sandali, hindi pagkatapos ng lahat ng muntik ko nang mawala. Habang ang taglamig ay natutunaw at nagiging tagsibol, nagtatag sila ng isang bagong normal. Bumalik si Daniel sa opisina, ngunit pinanatili ang makatwirang oras. Nagsimulang mag-consult si Catherine ng remote. Hindi nila pinag-usapan ang pansamantalang kalikasan ng kanilang arrangement. Matagal nang nag-expire ang kasunduan ni Catherine na manatili hanggang sa isilang ang sanggol, ngunit wala sa kanila ang bumanggit sa Tagaytay. Isang perpektong gabi ng Mayo, habang si Jack ay payapang natutulog, iminungkahi ni Daniel na maghapunan sila sa terrace ng penthouse. Lumabas si Catherine mula sa silid tulugan at nakita ang terrace na binago. Ang mga kumikinang na ilaw ay nakasabit sa itaas. Isang maliit na mesa, ang nakahanda na may magagandang pinggan at kristal. Ano ito lahat? Tanong niya. Kung saan naghihintay si Daniel, mas formal na nakabihis. Gusto kong maging espesyal ang gabing ito, sabi niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Eksaktong 1 taon na mula ng Padilla Foundation Gala. Napigil ang hininga ni Catherine.
Hindi niya napansin ang kahalagahan ng petsa. Ngunit naaalala ni Daniel. 1 taon. Mahina niyang inulit. Napakaraming nagbago. Lahat ay nagbago. Sang-ayon ni Daniel. Lahat maliban sa nararamdaman ko para sa iyo. Lalo lang itong lumakas. Habang tinatapos nila ang dessert, hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Mayroon akong buong talumpati na inihanda, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi pangkaraniwang kinakabahan. Tungkol sa kung paano mo binago ang aking buhay. Tungkol sa kung paano ang mga nakaraang buwan na ito ang pinakamasaya na naranasan ko. Nagsimulang kumabog ang puso ni Catherine habang tumayo si Daniel. Hawak pa rin ang kanyang kamay. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi niya kailanman naisip mula sa mapagmataas at makapangyarihang lalaking ito, lumuhod siya sa tabi ng kanyang upuan. Pero sa tingin ko ang pinakamahalaga ay ang pinakasimpleng katotohanan. Pagpapatuloy niya, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na pelus. Mahal kita, Catherine. Gusto kong gugulin ang aking buhay, kasama mo at ni Jack. Gusto ko pa ng mas maraming anak kung gusto mo. Gusto ko ng mga linggo ng umaga na may pancakes ni Tita Lorna at mga gabi ng taglamig sa tabi ng apoy at lahat ng nasa pagitan. Binuksan niya ang kahon para ipakita ang isang singsing na nakapigil hininga kay Catherine. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa vintage setting nito na perpektong nakuha ang kanyang mga aesthetic preference. Ito ay sa lola ko, paliwanag ni Daniel, ang tanging babaeng nakilala ko na kasing tatag at maawain mo. Napuno ng luha ang mga mata ni Catherine habang kinuha ni Daniel ang singsing. Catherine Chandria Bernardo, papakasalan mo ba ako? Hindi dahil kay Jack, bagaman siya ang pinakadakilang regalong maibibigay mo sa akin. Hindi dahil inaasahan o maginhawa, kundi dahil hindi ko maisip ang aking buhay na wala ka sa sentro nito. Sa isang sandali, bumalik si Catherine sa umagang iyon sa kanyang apartment, nakatingin sa 2 kulay rosas na linya. Iniisip si Daniel na nakikita ang kanilang anak bilang isang hindi kanais-nais na komplikasyon. Gaano siya nagkamali? Gaano siya kalapit na muntik nang makaligtaan ito? Oo, bulong niya, pagkatapos ay mas malakas. Oo Daniel, papakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay tumayo para yakapin siya, ang kanyang halik ay nagpapahayag ng lahat ng emosyon. Nang sa wakas ay naghiwalay sila, ipinatong ni Catherine ang kanyang noo sa kanya. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, malumanay niyang sabi. Isang bagay na dapat kong sinabi maraming buwan na ang nakalipas. Doon sa gazebo sa tabi ng lawa ng Taal, naghintay si Daniel. Mahal kita, simpleng sabi ni Catherine. Mahal na kita sa loob ng maraming taon. Sa lahat ng ito, ang takot, ang pagtakbo, ang kawalan ng katiyakan, hindi iyon nagbago. Ang kanyang ngiti ay nagniningning sa mga kumikinang na ilaw. Kung gayon, sapat na ang nasayang nating oras. Huwag na tayong magsayang pa. Na parang sinadya, ang iyak ni Jack ay narinig mula sa monitor. Pareho silang natawa. Ako na ang kukuha sa kanya, sabi ni Daniel. Isa pang halik sa mga labi ni Catherine. Magpahinga ka. I-enjoy mo ang tanawin. Pinanood siya ni Catherine na umalis. Pagkatapos ay tumingin sa skyline ng Maynila. 1 taon na ang nakalipas. Tumakas siya mula sa tanawin na ito, sa buhay na ito, sa lalaking ito. Ngayon, habang ang singsing ng lola ni Daniel ay kumikinang sa kanyang daliri at ang iyak ng kanilang anak ay humihina, naunawaan ni Catherine na minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi sa pananatili, kundi sa pagtakbo palayo sa posibilidad ng pag-ibig. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa mga pader na ating itinatayo, kundi sa katapangan na maging mahina. Itag ang isang kaibigan na nangangailangan ng paalalang ito at sumali sa aming komunidad ng mga babaeng naniniwala sa pangalawang pagkakataon at sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. 1 taon pagkatapos, sa isang perpektong hapon ng Hunyo, nakatayo si Catherine sa hardin ng tahanan sa lawa, napapalibutan ng mga bulaklak. Iginiit ni Tita Lorna na dito ganapin ang kasal. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Daniel. Nakarga ang kanilang 1 taong gulang na anak na si Jack. Ang makita silang magkasama ay pumuno sa puso ni Catherine. Oras na, Kath, sabi ni Tita Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagiging naiinip na ang iyong nobyo. Tumawa si Catherine. May mga bagay na hindi nagbabago. Pero may mga bagay na nagbabago, obserbasyon ni Clara. Ang lalaking iyon sa ibaba,
ay hindi na pareho sa nagpakita sa driveway ko. Mas mabuti siya, mas masaya, mas tao. Pareho kami, pag-amin ni Catherine. Ang seremonya ay lahat ng pinangarap ni Catherine. Nakatayo sa harap ng kanilang pinakamalapit na mga mahal sa buhay. Habang si Jack ay naglalakad sa pagitan nila, nagpalitan sila ng mga panata na sila mismo ang sumulat. Ipinapangako kong maging ang ama na nararapat sa ating mga anak at ang asawang nararapat sa iyo, sabi ni Daniel. Ipinapangako kong magtiwala sa iyong pag-ibig kahit na bumubulong ng pagdududa ang takot, sabi ni Catherine. Nang selyuhan nila ang kanilang mga pangako sa isang halik, nagsigawan ang kanilang mga panauhin. Ang resepsyon na sumunod ay isang perpektong timpla ng karangyaan at init. Masaya ka ba? Tanong ni Daniel, habang sumasayaw sila. Higit pa sa mga salita, sagot ni Catherine. Ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Bagaman hindi pa rin ako makapaniwala na nakumbinsi mo ang Chicago Symphony Orchestra String Quartet na tumugtog sa isang bed and breakfast sa Northern Michigan. Habang lumalalim ang gabi, nakita ni Catherine ang kanyang sarili, na nakatayo sa parehong beranda kung saan siya natagpuan ni Daniel. Pinapanood niya ang kanilang mga panauhin. Ang kanilang mga mundo sa Maynila at Tagaytay ay nagsama ng walang putol. Penny, para sa iyong mga iniisip, sabi ng isang boses sa tabi niya. Si Vanessa Chen. Pinagmamasdan ko lang kung paano maaaring magbago ng ganap ang buhay, pag-amin ni Catherine. Kung sinabi mo sa akin 2 taon na ang nakalipas na tatayo ako rito, bilang asawa ni Daniel Padilla, kasama ang aming anak na natutulog sa loob, at isa pang sanggol na paparating, sasabihin kong nababaliw ka. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Isa pang sanggol na. Alam ba ni Daniel? Ngumiti si Catherine. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang napunta sa kanyang patag pang tiyan. Hindi pa. Kahapon ko lang nakumpirma. Plano kong sabihin sa kanya ngayong gabi. Magiging tuwang-tuwa siya. Bago pa makasagot si Catherine, lumitaw si Daniel sa kanyang tabi. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ni Daniel. Dinala siya ni Catherine sa gazebo. Naaalala mo ba kung ano ang nangyari rito? Ang ekspresyon ni Daniel ay naging seryoso. Lumuhod ako sa harap mo, at naramdaman ko ang paggalaw ng ating anak sa unang pagkakataon. Sinabi ko sa iyong mahal kita. At naging ganoon ka. Malumanay na sabi ni Catherine. Araw-araw mula noon, ipinakita mo sa akin na totoo ang iyong pag-ibig. Huminga ng malalim si Catherine. Ang kagalakan ay bumubulwak sa loob niya. Lumalaki ang ating pamilya, Daniel. Magiging kuya na si Jack sa loob ng halos 7 buwan. Sa isang sandali, tinitigan lang siya ni Daniel. Pagkatapos ang kanyang mukha ay nabago ng may dalisay, at walang bantay na kaligayahan. Isang sanggol, bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay yumakap sa kanyang mukha. Magkakaroon tayo ng isa pang sanggol. Tumango si Catherine, tumatawa sa gitna ng kanyang mga luha, habang binuhat siya ni Daniel. Nang ibaba siya, lumuhod si Daniel sa harap niya. Hello maliit na bata, malumanay niyang sabi. Mahal na mahal ka na ng nanay at tatay mo. Ang lambing sa kanyang boses ay nagpatunay muli kung gaano kalalim ang pagbabago ni Daniel, lalaki o babae. Hindi mahalaga. Sabi niya, tumayo para yakapin muli si Catherine. Bagaman inaamin ko, isang anak na babae, na may iyong mga mata at espiritu, ay magiging isang magandang karagdagan sa ating pamilya. Nakatayo silang magkasama sa gazebo. Ang hinaharap ay nasa kanilang harapan, puno ng mga posibilidad. Dapat na tayong bumalik sa ating mga bisita, sabi ni Catherine sa wakas. Sa isang minuto, bulong niya. Ang kanyang mga labi ay natagpuan ang sa kanya. Gusto ko lang alalahanin ang sandaling ito. Ikaw, ako, ang ating anak, ang ating bagong sanggol. Lahat ng pinakamahalaga sa mundo, dito mismo. 7 buwan pagkatapos, sa isang manyebeng gabi ng Enero, si Charlotte Clara Padilla ay pumasok sa mundo, isang maliit at perpektong anak na babae. Sa mga sumunod na taon, nagtayo sina Catherine at Daniel ng isang buhay na nagbabalanse sa kanilang tahanan sa Maynila at regular na pagbisita sa tahanan sa Lawa. Nagpatuloy si Daniel sa pamumuno sa Padilla Prime Holdings, ngunit may karunungan at pananaw. Nagtayo si Catherine ng sarili niyang marketing consultancy. Sa kanilang 5th anibersaryo ng kasal, bumalik sila sa gazebo, kasama sina Jack at Charlotte na nauuna sa kanila. Iniisip mo ba kung ano ang maaaring nangyari kung hindi kita nahanap? Tanong ni Daniel. Isinasaalang-alang ni Catherine ang tanong. Minsan,
Ngunit pagkatapos ay tinitingnan ko ang ating buhay, ang ating mga anak, kung sino tayo ngayon, at natatanto kong matatagpuan pa rin natin ang isa't isa. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni Daniel. Ngumiti si Catherine. Dahil ang ilang pag-ibig ay nakatakdang mangyari, kahit na sinusubukan nating takbuhan ito. At dahil ang mga pinakadakilang paglalakbay ay madalas na nagsisimula sa pinakamatapang na mga pagpili, kahit na ang mga pagpipiliang iyon ay nagbabalik sa atin mismo, kung saan tayo dapat naroroon. Ang mga braso ni Daniel ay pumulupot sa kanyang baywang. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatayo ng mga pader, bulong niya. Ikaw at ang ating mga anak ang sumira sa mga iyon, at binigyan ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Bumaling si Catherine sa kanyang mga braso. Natagpuan natin ang ating habambuhay, bulong niya. At habang ang tawanan ng kanilang mga anak ay humahalo sa banayad na paghampas ng mga alon, alam ni Catherine na totoo ito. Ang kanilang kwento ay hindi naging madali. Ngunit ang mga hamon na iyon, ang lumikha ng isang bagay na mahalaga at hindi masisira. Isang pag-ibig na sinubok ng takot at pinalakas ng katotohanan. Isang pamilya na binuo sa pagpili, sa halip na obligasyon. Isang habambuhay na mas may kahulugan dahil muntik na nilang mawala ito bago pa man magsimula.